May nagtanong na guro, ano, sabi niya, Sir Bong, posible po ba na, ano, na maibigay sa amin ng over-the-counter na cash yung aming mid-year bonus, ano, yung darating na mid-year bonus? Kasi ang situation niya ay garnish siya, no? Kasi kapag garnish ka, hindi mo nga naman matatanggap yung ano mo, yung mid-year bonus mo. Particular itong mid-year bonus kasi itong mid-year bonus ay isang buong sahod to kaya malaki ito, no? Malaki ito para sa mga guro natin kung matatanggap nila ng ngayong May 15. Alam niya kasi ang policy natin ever since, matagal na, no? Actually, nagsimula tayo sa CAS din di ba? Natatandaan ko, kinukuha from division office ng principal yung CAS, di ba? Minsan nagsasama pa lang mga dyan ng nagpapakonvoy pa tayo sa mga barangay dahil kinukuha natin ng cash yung pera sa division office, no? Tapos, naging cheque, no? Pero matagal na naging cheque, no? Naging cheque na Daddy ko nun cheque na Tapos nagkaroon tayo ng cash, tapos cheque. Yung sahod natin. I mean, yung mga benepisyo pala dati, no? Cash. Kasi wala pa tayong ATM nun. Pero cheque na tayo, matagal na tayong cheque. Kaya pagdating sa mga benepisyo, yung pala, no? Yung mga benepisyo natin ay cash. Diba? Hanggang sa nagkaroon ng ADA, yung sa pagkakaunawa ko yung ADA, Auto Debit Arrangement, ano? Yung sinasabi ko, hindi to official statement na ng DepEd. Kasi ang Auto Debit Arrangement, ano yan? Cashless, paperless. Kasi yung mga lahat ng benepisyo natin, salary, bonuses, everything, iba ay dadaan doon sa ATM, via ATM. Tapos lahat tayo may kanya-kanya tayong ATM. Yung iba land bank, kami land bank, yung iba daw ay DBP. So doon natin wini-withdraw. So maganda. Maganda yung ADA kasi kahit nasaan ka, accessible. Pwede mong i-withdraw. Nagkaroon tayo ngayon ng ulitin ko, ng mga gurong garnish sa nakasanla. So hindi papasok hindi nila makukuha, no? Ngayon, di ba nagkakaroon tayo ngayon ng concern, ng issue tungkol dito sa mga garnish. Itong lumabas na sa programa ng kapuso mo Jessica Soho, no? Ni Ma'am Jessica Soho, na maraming guro ang garnish at wala nang natatanggap na pera. Even both salary and benefits, no? Walang natatanggap yung mga guro kasi nga garnish sila. Napupunta doon sa pinagkautangan nila. Matagal na panahon na to, kaya lang paano sila mabubuhay? 'Di ba? Kinukuwento ni Ma'am Mace, paano sila mabubuhay? 'Di ba? Even yung kapartner nila sa buhay, yung husband nila or wife, no? Yung husband nila walang trabaho. O hindi man din maganda ang trabaho, talagang wala. 'Di ba yung asawa ng isang guro, sabi may sakit so hindi na makakapagtrabaho. Wala na talaga. Ngayon, ang tanong ng guro, pwede bang yung sinasabi natin, yung sinasabi ko na over the counter, pwede bang maibigay ng sa kanila, yung kanilang mid-year bonus? Sa akin, sa thoughts ko, dahil sa paniniwala ko, kasi tayo naman ang DepEd naman, tsaka DBM ang gumagawa ng policy ng ADA, that's my understanding. Kasi yung kaya hindi kaya hindi mapagbigyan ng mga SDS yung mga guro na garnish na kukunin nila sa cashier ng division office yung kanilang benepisyo, no? Katulad ng mid-year bonus na darating. Kasi nga doon sa policy ng ADA na lahat ng benepisyo, salary ay dadaan sa ATM. Even the principal, kahit ako ay implementing unit, actually, pwede ko ibigay. Kasi implementing unit kami, di ba? Pwede ko ibigay ng cash sa guro. Hindi namin ipapasok ng ATM niya. Pwede rin gawin niya ng division office Kaya lang, di ba?
may existing DepEd memo kasi tungkol doon sa pagbibigay ng salary and even DBM circular na dapat ipapasok mo lang yan sa ATM. So kung ibibigay namin ng cash na hiwalay, hindi ipapasok sa bangko, 'di ba? Yung salary o mid-year ng guro, pwede ako ma-administrative. Kasi nagba-violate ako doon sa DepEd memo. Even the division office, nagba-violate. Kasi may DepEd memo. 'Di ba? O may DBM circular. Kaya lang ang pananaw ni Sir Bong, sinong gumawa ng DepEd circular, sinong gumawa ng DepEd memo? Ito yung ahensya natin. Kaya nga ang sinasabi natin, ang sinasuggest natin, kung papayag ang DepEd, magkaroon ng modification sa pagbibigay ng mid-year bonus o ng mga benepisyo. Particular itong mid-year bonus na kasi kung merong directive ang DepEd sa down to the school's division superintendent then to the school principal na implementing unit na po pwede by policy na po pwedeng ibigay ng cash sa mga guro na gusto, lalo na yung mga garnish na gusto ng cash na lang pupunta sa disbursing over the counter. Kung magkakaroon ng DepEd memo ganon, susunod yung mga division superintendent, susunod yung mga principal. Pero kung walang ganong DepEd memo, hindi po pwede mag-implement ang division superintendent nor the school principal na implementing unit. Dapat magkaroon muna ng memo, DepEd memo. Pwede bang gawin yan ng regional director? Hindi rin. It must come from the DepEd Central, yung memo, na pwedeng ibigay ng cash sa mga guro. Di ba sinasabi ko pwedeng i-benchmark yung ginawa ni President Bongbong Marcos? Hindi ba? Hindi niya pinadaan. Pero marami ng garnish. 2005 na, meron ng garnish eh. Base doon kay Ma'am Mace, sa pagkakaunawa ko. May nangyari ba doon sa mga guro? Na-sanction ba sila ng court? Kasi yung SRI, hindi pinadaan yun eh. Kasi may policy ang gobyerno na dapat susundin ng Land Bank, susundin ng DepEd. 'Di ba? Kasi hindi pinasok ng DepEd eh. Kasi tayo ang nagpapasok ng pera eh. Because of the policy. So, may policy kasi ang DepEd, meron tayong sinusunod na direktiba na ipapasok sa ATM ng guro, yung lahat ng benepisyo salary. Pero yung SRI noon, di ba natatandaan ko, binigay ng cash yung unang taon ni President Bongbong Marcos. Hindi naman pinadaan sa ATM. Bakit yun pwede? Di ba? Bakit yun pwede? Kung yun ay pwede, dapat nagkaroon ng president. Ngayon, pwede i-benchmark. Sa pananaw ko lang po yan, Sa pananaw ko lang po. Na pwedeng i-benchmark. Pwede naman pala. Ibig bang sabihin dapat president ang mag-utos? So nagkaroon ba ng sanction yung president? Wala naman eh. Kasi tayo yung gumagawa ng policy. Sumusunod lang yung yung bangko naman kung ano may pasok natin doon. Hindi naman what I mean is hindi naman bangko ang kumukuha eh. Sabihin, nag-require sa atin na kukunin yung pondo ng DBM. Tayo ang nagpapasok kasi. Kaya tayo may control. Tayo ang may control. Ang DepEd may control sa pagpapasok ng pera. So kung hindi mo ipapasok diyan, walang makukuha, walang personal money din yung guro. Hawak na niya yung pera. Di ba? So, ganun lang po yung pananaw ko. Maraming salamat po.